Inilapit sila ng resibo sa Municipal Social Welfare and Development o MSWD ng Bayumbong Nueva Vizcaya. Nakakuha tayo ng dokumento mula sa pagamutan. Ito ang medical certificate na inilabas ng Region 2 Trauma and Medical Center Nobyembre noong nakaraang taon. Nakasaad dito na mayroong schizophrenia si Valerie, isang kondisyon sa isip na nakakaapekto sa ugali at sa persepsyon sa realidad ng isang tao. Piniliwanag din ng MSWD ang initial assessment kay Valerie noon at plano para sa kanya ngayon. So, since dito po sa province ng Nueva Vizcaya, wala po tayong facility na nagkikater sa need ni ma'am. Although meron po ang R2TMC, ang Region Trauma and Medical Center. Pero unlike po sa Cagayan Valley Medical Center, wala pong mga expertise dyan sa R2TMC that could provide itong need. Para masimula na ang gamutan, nagdesisyon ng LGU na dalhin si Valerie sa Cagayan Valley Medical Center. Kaya ang ginagawa po namin dito, ina-address namin yung urgent need niya, which is kung very aggressive na talaga siya at hindi na mapakalma, nire-refer na agad namin siya sa CVMC, which is yung Cagayan Valley Medical Center ng Tuguegarao City, for proper assessment, treatment, and medication po. Pero maya-maya lang, biglang nagwala si Valerie sa kalagitnaan ng mga pag-uusap. Para kumalma, inuwi muna si Valerie sa kanilang bahay. Kinabukasan, oras na para ihatid siya sa mental facility sa Cagayan Valley na may sapat na mga pasilidad para sa kanyang kondisyon. Doon muna mananatili si Valerie hanggang sa gumaling, pero umalis na naman daw si Valerie. Naaawa nga ako sa kanya. Nahanap ko doon sa bypass. Kasama ang resibo, sinuyod muli ni Diane ang mga lugar na madalas puntahan ni Valerie. Pero si Valerie, nakauwi na pala sa kanila at naghihintay sa kanyang pinsan. Nakaupo madam, nagsusulat. May notebook siya, nagsusulat siya. Sinabi, nakita ng pinsan ko doon sa bypass. Sinakay niya ako, sinundo ko doon. Pagdating ng ambulansya na magkakatid kay Valerie, isinakay na siya ng health workers. Kasama ni Valerie ang kanyang anak, tiyakin at kapatid na magbabantay sa kanya sa facility. Ma'am, maraming salamat po sa GMA Resibo, ma'am. Salamat po at may papagamot na namin yung kapatid ko, sir, ma'am. Para lubos na matulungan ang mga tulad ni Valerie na may karamdaman sa isip, kailangan ng walang hanggang suporta at pasensya mula sa kanilang mga mahal sa buhay. Kasabay nito ang tulong mula sa lokal na pamahalaan at mas mahabang pag-unawa mula sa lipunan. Habang nagmamadaling umuwi ng karamihan mula sa trabaho, naglalakad na rin pauwi ang isang senior citizen sa Quezon City. Pero nang patawid na siya sa isang kalsada, biglang nagtapos ang buhay niya. Hustisya ang panawagan ng kanyang pamilya at makonsensya naman daw sana ang mga motoristang nakasagasa at dinaanan lamang ang kanilang ina.